Here are 7 new things you can do this Lent na maaring hindi nyo pa nagagawa before. Ang pang number 7, ang pinakamahalaga sa lahat. So stick around for that. Simulan na natin ang listahan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Number 1, washing of feet. On Holy Thursday night, during dinner, hugasan mo ang paa ng iyong pamilya. Natutunan ko ito noong unang Lenten season during the pandemic, nung hindi pa pwedeng lumabas ng bahay. Bilang ama ng pamilya, ay ako din ang priest ng aking domestic church, which is my home and my family. Kaya ang pwede mong gawin ay gulatin mo sila during dinner. Puntahan mo sila na may maliit na planggana ng tubig at towel sa balikat. Itong gesture na ito is a sign of humility and service and a reminder of what Jesus did at the Last Supper for His disciples. Okay itong gawin, basta wag nyo nang dagdagan ng drama na may Judas sa pamilya. Traitor. You are a traitor. At number 2, bisita iglesia. Pinakamagandang magbisita iglesia tuwing Thursday night kung kailan nakalabas ang Blessed Sacrament. Most of the parishes during this time ay maganda ang gayak sa kanilang mga tabernakulo or kung saan nandun ang katawan at dugo ni Kristo. Solemn ang mood and at the same time, festive. Kaya kung gusto nyo talaga ma-experience ang Lenten season, Thursday night visita iglesia ang the best. Of course, sobrang traffic sa gabi na yon at mahirap maghanap ng parking, so plan accordingly. Usually, ang ginagawa ko, nagpa-park na ako sa malayo at konting lakad until the parish. Number 3, abstain from YouTube and streaming services. Marami sa atin ang lumaki noong 90s. Yung mga batang naiinis kapag Lent dahil from Monday, Thursday until Easter Sunday, walang palabas sa local channels kundi mga Bible stories. In fact, dahil sa dalas kong mapanood ang The Bible, nakabisado ko na ang line sa scene sa Torre ni Babel. Enting yet atayet, eti atayetso, eti atayetso, tabachat, yakabicha-bicha. Verify nyo ang mga yon kung gusto nyo. These days, hindi na ganun ka-excruciating sa mga bata ang Holy Week dahil may YouTube at Netflix na. Kaya one new thing you can do this Lent ay bumalik sa panahon ng 90s. Hindi literally dahil wala naman tayong time machine. Great God! Pero yung feel lang, wala mo ng YouTube o Netflix. Manood ng Bible-based movies only. At marami naman diyang magaganda like The Chosen, Passion of Christ, The Apostle Paul. I can make an entire video on movies to watch. Number 4, Way of the Cross o Via Crucis o kilala din sa tawag na Stations of the Cross. Ito ay isang devotional practice to commemorate the passion and death of our Lord. At maaaring hindi na ito news sa marami. Pero kung ikaw yung isa sa maraming viewers ng video na ito na madalas nakikita ang mga Stations of the Cross sa simbahan pero ni minsan ay hindi man lang huminto para pagnilayan ang mga eksena dito, this Lent is the Lent na kailangan gawin mo na iyon. Ang origin ng devotion na ito ay mula pa sa panahon ni Constantine. Ang mga pilgrims ay pumupunta pa sa Holy Land to literally follow the footsteps of Christ, kung tawagin ay Via Dolorosa. Ito ay ginagawa nila mismo sa Jerusalem. However, nung nasakop ng mga Muslim ang Holy Land, especially during the time of the Crusades, ay delikado na pumunta doon, kaya naisip ng mga Franciscan friars na gumawa na lang ng replicas o symbolic stations all throughout Europe. At mula noon ay nagpatuloy ang debosyon sa iba't ibang lugar sa mundo. Your ideas are intriguing to me, and I wish to subscribe to your newsletter. And by the way, if you're getting value from this video, paki-hit naman ang subscribe button kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. While you're at it, paki-like naman and hit that notification bell para lagi kayong updated sa The J. Aruga Show. At kung hindi nyo alam kung ano ang dapat dasalin sa Visita Iglesia o Via Crucis, don't worry, sagot ng Hallow app ang pagdadasal nyo. Ang Hallow lang naman ang #1 Catholic prayer and meditation app in the world. Maraming features ang Hallow app sa kanilang free version at mas marami sa kanilang premium version. Okay, let's continue. Number 5, Cenaculo. Bukod sa panonood ng Bible-based movies this Lent, lumabas naman kayo ng bahay. Suportahan ang local passion play o senakulo ng inyong parish. Usually, ang mga kabataan ng lugar nyo ang nagsisenakulo. Matagal ng tradisyon ang senakulo. During the Spanish era pa, ginagamit nila ito as a way to evangelize the Filipinos. In fact, ang salitang senakulo ay galing sa Spanish word na cenaculo o cenacle in English, meaning the upper room kung saan naganap ang Last Supper. Number 6, almsgiving. Madalas this Lent ay nagpo-focus tayo sa pagdasal, pag-aayuno, pero may isang pious act sa Gospel ng Ash Wednesday na nakakaligtaan ng karamihan. Ito ay ang almsgiving. Ngayong Lent,
Instead of doing less by fasting and abstinence, why not give more? Kung wala kang pera, pwede namang serve your loved ones more. Mag-offer ka na maglinis ng bahay o maghugas ng pinggan kahit hindi mo turn maghugas. This simple act of kindness will go a long way. Okay, runner-up. Kung hindi nyo pa nagagawa, siguro kumanta kayo sa Pasyon. Nabalitan ko noon na si Glock 9 kumanta sa Pasyon at natapos ang buong Pasyon ng 1 oras lang. Lastly, number 7, ito ang pinakamahalagang gawin this Lent. Mangumpisal ka. Lalo na kung sa first confession pa ang huling kumpisal mo. Take this opportunity na i-practice ang napakagandang sakramentong ito ng reconciliation. Alam kong mahirap at minsan nakakayang maghanap ng pari na pagkukumpisalan, lalo na kung di ka pasanay. Pero guess what? Ngayong Lent, madalas may kumpisalang bayan program ang mga parishes nyo. Kaya take this opportunity. I cannot express enough ang sarap sa pakiramdam every time ina-absolve ng pari in persona Christi ang aking mga kasalanan. Ang totoo niyan, at that very moment, after mo ma-absolve sa kasalanan, santo ka. Kung mabagsakan ka ng satellite sa ulo paglabas mo ng simbahan, congrats! Diretso sa langit ang punta mo. And speaking of saints, kung gusto nyo ng isang halimbawa ng buhay ng santo na dapat nating gayahin, bakit pa tayo lalayo? Alamin natin ang buhay ng our very own San Pedro Calungsod. At buti na lang gumawa ako ng video tungkol sa kanyang buhay right here.